Kinuha ni Rosalie ang cellphone kay Zara at pasimpleng inoff. Anak, busy si Daddy Lucifer sa business, kaya hindi kanya mapupuntahan. Nandito naman si Mommy. Tumango ang bata, tanda ng pag-unawa. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Carlo. Rose, bakit hindi mo ko tinawagan? Alam mong tutulungan kita kahit na anong mangyari. Napatingin siya sa kasama nitong babae. Maganda ito at bata pa. Nakatirintas ng dalawang buhok at nakaputing t-shirt at shorts. Nga pala sa Ligaya, baka kailangan mo nakatuwang sa pag-asikaso kay Zara. Hello, Ate Rosalie. Ako si Ligaya, ang future wife ni Boss Carlo. Nagsalubong ang kilay niya sa pakilala ng babae, lalo nang makitang inis sa mukha ni Carlo. Shut up, kaya ka nandito ay para tumulong, hindi mambwisit. Hinila niya si Carlo sa isang sulok. Sino yung kasama mo? Mukhang may gatas pa sa labi. 23 na yan? Girlfriend mo? Panunukso niya. Pwede ba? Hindi ko papatulan yan at hindi kita ipagpapalit sa kagaya niyan. Uy, Boss Carlo, nadidinig kita. Hindi ako bingi. Baka kainin mo lahat ng sinabi mo. Alam mo, naiirita na ako sa'yo. Lumapit si Ligaya kay Rose. Ate, ihanap mo ko na mapagbebentahan ng katawan ko. Ayaw ni Boss Carlo. Kasing ganda mo ang gusto eh. Ngayon nakita na kita. Napakaganda mo. Wala akong laban. Mas maganda ka pa sa akin. Parang modelong tangkad at kung katawan mo. Pati mukha mo. May lahi ka ba? Parang Espanyol ang ganda mo. Boss Carlo, nakita mo. Ikaw lang ang hindi nagagandahan sa akin. Ibahin mo na ako. Ayoko magpakasal sa matanda. Nitong nakakapit sa braso ng binata na kagad nitong inalis. Natigil ang dalawa ng niluwa ng pinto si Kurt. Kumabog ang dibdib niya na inakalang kasunod nito si Lucifer. Sinaway niyang sariling umasang concern ito sa kanila. Miss Rose, pinapabigay po ni Sir Lucifer ang ATM card na ito. Pambayad daw po sa gastusin sa ospital at sa kung ano man ang kailangan niyo ni Zara. Pakisabi na hindi ko kailangan ng tulong niya. Isoli mo yan sa kanya. Ayoko na magkaroon pa kami ng ugnayan. Aniyang tinapangan ang boses. Tumalima si Kurt at umalis na. Rose, ako nang bahalang tumulong sa'yo, sabi ni Carlo. Hindi na. Sa laki ng utang na loob ko sa'yo, ayoko na rin tumanggap ng tulong pa. Kaya ko naman, may naipon akong konti. Kapag hindi na talaga kinaya, saka kita lalapitan. Rose, para saan pa't magkaibigan tayo? Carlo, sa totoo lang, nahihiya ako sa ginawa ko sa'yo. Iniwan kita at sumama kay Lucifer. Tapos sa ganitong pagkakataon, ikaw pa bang tatakbuhan ko? Kalimutan mo na yun. Pwede tayong magsimula ulit. Sumama ka sa akin at akong bahala sa'yo. Anang binata. Teka, ako, wallet na walang laman lang ninakaw ko sa'yo. Dinala mo ko sa presinto. Tapos siya, pinerahan ka na, iniwan ka na at sumama sa iba. Ligaya na walang preno ang bibig. Bukod sa magnanakaw ka, mahal ko si Rose at ikaw hindi. Yun ang pagkakaiba nyo. Isa pang salita mo ipapatapon kita sa South China Sea. Agad na lumayong babae at lumapit kay Zara. Ngayon lamang niya nakitang marunong palang mainis si Carlo. He's always gentle sa kanya. Never siyang pinagtaasan ng boses. Bumaba si Lucif ng sasakyan upang bumili ng pasalubong kay Zara. Hindi niya matiis na hindi dalawin ng batang naging malapit sa puso niya. Nakita niyang isang pamilyar na mukha na palabas ng supermarket. Si Mira, ang nurse na pinapahanap niya. Bumilis ang lakad nito nang makita siya. Sinundan niya ito tinawakan sa braso bago pa makatakbo. Wait, ikaw ang nurse na nagsabing hindi si Angela ang nagligtas sa akin sa sunog, hindi ba? Tumango ang babae at kabadong luminga sa paligid. Bakit ka biglang nawala? Gusto kong malaman kung sino nagligtas sa akin upang bigyan ng pabuya. Sir, kilala mong taong sumagip sa buhay mo. Ilang taon nang nakakalipas. Basta wag na lang ninyong sabihin kahit kanino na sa akin nanggaling na si Rosalie nagligtas sa inyo. Wait. Sigurado ka ba? Aniyang mas bumigat ang damdamin. Oo, nandun din ako at niligtas din niya ako. Matapos kanyang ilabas ay binalikan niya ako. Kaya alam kong si Rosalie sumagip sa ating dalawa. Anang babae nagmamadaling sumakay ng jeep. Sinigurado niya nakalabas na si Rosalie sa kwarto ni Zara. Bago siya magpunta, iniiwasan niya makita ito. Mainam na lang at nasuhulan niya ang bantay ng bata. May dala siyang snacks para sa paslit. Nagliwanag ang mukha nito nang makitang cupcake. Wow, Daddy Lucif, gusto kong kumain yan. Inabot niya sa batang cupcake at maliit na plastic na tinidor. Daddy, na-miss na kita. Buti pinuntahan mo ko. Si Mami laging cry kasi may sakit ako. Hinawakan niyang ulo ng bata.
Gagaling ka rin, huwag kang mag-alala. Sir, huwag niyong bigyan ng false hope ang bata. Malala ang sakit niya. Bulong ni Ligaya. Nagsalubong ang kanyang kilay. Anong sakit niya? Bago pa makasagot ang bantay, niluwa ng pinto si Rosalie. Bumalik ito't nanlilisik ng mga mata na makita siya. Anong ginagawa mo dito? Dinadala ko lang si Zara. Dinalahan ko lang ng pagkain. Aalis din ako kagad. Mommy, away kayo? Anang batang nakahawak sa dibdib at tila hirap sa paghinga. Namumula ito't namamaga ang muka. Tinignan nitong kinain ni Zara na cupcake. Shit! Allergic sa peanuts si Zara! Anitong tila atakihin sa puso. Agad silang tumawag ng doktor. Naghihintay sila sa labas habang ginagamot si Zara. Nakita niya hindi mapakali si Rose at pabalik-balik ang lakad. Sa sandaling may mangyari sa anak ko dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Hayop ka! Ako na lang ang saktan mo! Layuan mong anak ko! Sabi ni Rosalie. Hinawakan niyang kamay nito ngunit umiwas to. I'm sorry, hindi ko alam na may allergy si Zara sa peanut. Hindi ko sinasadya. Parte pa din pa to ng paghihiganti mo. Demonyo ka talaga. Lumayas ka. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ani Rosalie na kumakabog ang dibdib dahil hindi pa lumalabas ang doktor sa kwarto ni Zara. Baka kung anong mangyari sa anak. Nasa bibig nito ang kamay, halatang pinipigil ang mapaiyak. Pinagsusuntok siya ni Rosalie nang hindi siya tumitinag hanggang sa wala siyang nagawa kundi ang umalis. Bumalik siya sa kotse. Sir Lucif, bakit po hindi niyo ipagtapat kay Miss Rose ang nangyaring pananakot at pagbabanta sa buhay nilang mag-ina kaya kayo lumayo? Sabi ni Kurt habang nagmamaneho. Pansamantala lamang ang ganitong sitwasyon. Mas malalagi sila sa panganib kapag may alam sila. Mainam ng layuan ko nang mula sila. Nakita mong dala kong panganib. Mas lumalang lagay ni Zara nang dumalaw ako. Ani ang may pait sa tinig. May tauhan po tayo sa loob ng hospital para i-report ang lagay ni Zara. Get all her medical records. Gusto kong malaman kung anong sakit ng bata. Bumalik siya sa LD Corporation at nakasalubong si Elvis sa hallway. Nakatakdang lagpasan lamang niya to. Hello my brother, hindi ba't pinagbawalan ka na makipagkita kay Rosalie? Bakit may nakapagsabing dumalaw ka raw sa ospital? Gusto mo bang makarating kay daddy? Makulit ka, gustong-gusto mo may nadadamay na ibang tao. Gago ka, huwag kang makialam dito. Ani Lucif na hinilang kwelyo ni Elvis. Okay, payo lang, mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ani Elvis na tinapunan ng masamang tingin si Kurt. Ikaw lang naman ang number 1 na magnanakaw sa kumpanya. Maanghang niyang sabi. Kung gusto kong itagong nawawalang pera, magagawa ko at hindi lang ganyan ang nanakawin ko. Magmatsyag ka. You're fired. Huwag ka namang gulo dito. Pasalamat at hindi kita ipinakulong. Ani ang nanggigigil sa kapatid. Hindi ako aalis hanggat hindi si daddy nagpapalis sa akin. Malaki ang shares namin sa kumpanya. Anang kapatid na kalmado pa rin sa kabila ng kawalang hiya ang ginawa. Parehas ko kayong sisibakin ng tatay mo. Ani ang akmang susuntukin si Elvis. Mabilis siyang inawat ni Kurt. Sir Lucifer, tama na po. Sisibakin? Nanginginig nga ang tuhod mo. Tinakot ka lang niyang papatay ng anak ni Rosalie sa ospital. Ilabas mong tapang mo. Hindi yang puro kadaldal. Lumaban ka. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito. Pagpasok niya sa opisina naghihintay si Don Martin. Matigas ang ulo mo. Ang sabi ko makipaghiwalay ka kay Rosalie at pakasalan si Angela. Kapag hindi ka sumunod, tutuluyan kong patayin ng mag-ina. Ginawa kong pinag-uutos niyo. Hiwalay na kami't magpapakasal ako kay Angela para sa putang inang negosyong pinapangarap ninyo. Ngayon, sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa mag-ina ko, kakalimutan kong ama kitang hayop ka. Ani ang sagad ng galit na kinikimkim sa ama. Isang suntok ang binigay sa kanya ng ama. I'm warning you. Kaya kitang ipakulong para sa katahimikan ng mag-ina ko. Ani ang pinahid ang dugo mula sa pumutok na labi. Mag-ina? Tanga ka, hindi mo anak ang batang yon. Anak sa ibang lalaki ng babaeng kinababaliwan mo. Gusto mo bang mapagtawanan? Dumating si Doña Lunila. Hindi ba kayo titigil na mag-ama sa gulong ito? Pagsabihan mo yung anak mong gago. Malakas ang loob porket nasa pangalan niya ng lahat ng yaman ng mga Donovan. Ani Don Martin at malalaki ang hakbang na iniwan silang mag-ina. Nilapitan siya ng ina at tumabi sa kanya sa mahabang sofa. Tinapik nitong kanyang balikat. Follow your heart, Lucif. Huwag mo kaming intindihin. Ipaglaban mo ang pag-iibigan ninyo ni Rosalie. Huwag kang mabuhay sa takot at lungkot kagaya ko. Nasa likod mo lamang ako at hindi kita pababayaan. Lumingon siya sa ina at hindi napigil ang emosyon. Mom, mahal na mahal ko si Rosalie. Handa akong ipagpalit ang yaman na meron ako para lang makasama siya. She's my life.
She's my peace of mind. Nothing makes sense kapag wala siya sa buhay ko. You're lucky to feel that kind of love. Ano pang ginagawa mo? Puntahan mo siya at makipag-ayos. Napayakap siya sa kanyang ina at hindi mapigilan ng mapaiyak sa labis na kaligayahan. Bilang ina, your happiness is my happiness. Go, find her. Tahimik ang ospital, amoy antiseptiko, ang paligid habang dahan-dahang naglalakad si Lucifer sa mahabang pasilyo. Tanga ng isang maliit na stuffed toy para kay Zara. Hindi sumasagot si Rosalie sa mga tawag niya. Malamang ay matindi pa rin ang galit nito na hindi niya masisisi. Kaya't niisipan niyang puntahan ito at dumalaw kay Zara. Ipapaliwanag niya kung bakit niya nasabing masasakit na salita. Pagbukas niya ng pintuan ng kwarto ni Zara, agad siyang sinalubong ng ngiti ng bata. May nakalagay na oxygen tube sa maliit nitong braso na sa gilid nitong isang nurse na kagad ding umalis matapos siyang makilala. Hi Zara, may hinang bati ni Lucifer. Kumusta ka na? Daddy Lucif, huminang boses ng bata. Nasaan po si Mommy? Natigilan siya. Akala ko kasama mo siya. Umiling si Zara. Ang matay puno ng pag-alala. Sabi niya, babalik siya kagad pagkatapos bumili ng gamot. Pero wala pa rin siya. Sinakmal siya ng matinding kaba. Kinuha niyang kamay ni Zara at marahang hinaplos. Huwag kang mag-alala, pabalik na si Mommy. Ani ang inalong bata at bahagyang ginulo ang buhok. Tumayo siya at naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at tinawagan ulit si Rosalie. Walang sagot at hindi nagre-ring ang phone nito. Tinatawagan niya si Kurt. Kurt, magpadala ka ng tao sa villa at dito sa ospital. Ipahanap mo si Rosalie. Balitaan mo ko kagad. Aniya sa sekretarya, bahagyang lumayo upang hindi madinig ni Zara. Tumunog ang pintuan at isang nurse ang muling sumilip. Sir, may nakakita po sa bag ni Ma'am Rosalie sa parking lot ng ospital. Lumabas siya ng room upang kausapin ng nurse at huwag ipaalam kay Zara ang pagkawala ng ina. Ramdam niyang may mali, malaking mali. Gumapang ang pangamba sa kanyang puso. Makakapatay siya sa sandaling may mangyaring hindi maganda kay Rosalie. Nagmamadaling sumugod si Lucifer sa opisina ni Don Martin. At sinugod to ng suntok. Nasaan si Rosalie? Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, kakalimutan kong naging ama ko kayo. Tangina, ako na lang. Nag-usap na tayo. Inawat ng 2 bodyguards ang nagwawalang si Lucif. Gago, wala akong alam sa sinasabi mo. Mag-ingat ka sa pagbibintang mo. Kalmado ngunit may tensyon sa tinig ng matanda. Huwag ka na magmangmaangan pa. Ibalik mo sa akin si Rosalie. Ani ang nagdidilim na ang paningin. Hindi ko alam kung nasaan ang babaeng kinababaliwan mo. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng babae mong yan. Huwag mo akong pagbintangan sa kasalanang hindi ko ginawa. Anitong malakas ang boses. Nagwala siya mula sa pagkakahawak ng bodyguards. Pinitsirahan niya ang ama. Ikaw lang ang may motibo. Hindi ako nakikipaglaro sa inyo. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Rosalie, lulusawin ko lahat ng negosyo mo. Bubulokin din kita sa kulungang hayop ka. Ani ang tila torong manunuwag at hindi na tinuring na amang matanda sa labis na galit. Hindi nga ako, bulyaw nito at napahawak sa dibdib na tila naninikip. Nanginginig din ang katawan nito. Unti-unting lumuwag ang hawak niya sa leeg ng ama. Lucifer, hindi. Anitong napasandal sa upuan at unti-unting nadudulas pababa. Daddy! Ani ang napalapit agad at humingi ng tulong. Dumating si Elvis at sinugod nila sa ospital ang matanda. Nasa labas ng emergency room si Lucif, Doña Lunila at si Elvis. Namamayaning katahimikan habang nakatitig sila sa ER door. Napaupo siya sa upuan. Wala akong intensyong masama kay Daddy. Hindi ko sinasadya. Bulong niya sa sarili habang sinabunutan ng buhok at inihilamos ang 2 kamay sa mukha. Lucif, hindi ka namin sinisisi sa nangyari. Anang ina, ngunit si Elvis ay nanatiling walang imik. Lumabas ang doktor na suot ng surgical mask. Lumapit ito sa kanila. Critical ang lagay ni Don Martin. Inatake siya sa puso. Mabuti na lang at naagapan pero hindi pa rin sigurado kung magigising siya. Maghihintay tayo ng 48 oras at dasal. Magdasal kayo para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya makapagsalita, pinipigilan niyang emosyon. Sinilip niya sa ICU si Don Martin na unconscious. May oxygen at dextrose, sinisisi niya ang sarili. Umupo siya sa gilid at pinagmasdan ng amang hindi siya pinakitaan ng kahit na konting pagmamahal. Ngunit ganun pa man, he's longing for his love. Hindi siya nagalit dito ng matagal, mas nagalit siya sa sarili kung bakit hindi siya nagawang mahalin ng sariling ama. Dad, ani ang sumisingot at pinipigilang umiyak. Pumasok si Kurt, dalang isang envelope. Inabot to kay Lucifer. Sir Lucifer, may dumating na sulat. Walang sender pero tingin ko may kinalaman kay Rosalie. Kinuha niya ito't kagad na binuksan.
Huling larawan ng babaeng iniibig mo. Huwag kang magsusumbong sa pulis. Ang nakasaad sa sulat, may kalakip na litrato ni Rosalie. Nakapiring ito tila na sa isang abandonadong lugar na mataas na gusali dahil tanaw ang ilaw sa labas ng glass door. Kurt, magbayad ka kahit na magkano. Kailangang mahanap ang kinaroroonan ni Rosalie. Ilang minuto ang lumipas. Hawak pa din ni Lucifer ang envelope. Bumalik si Kurt. May nahanap na abandoned warehouse sa may boundary ng kabayanan ang tauhan natin. May kahawig yung background sa litrato ni Rosalie. Mabilis siyang tumayo. Tara, puntahan natin. Mabilis nilang narating ang abandoned warehouse kasama ng mga tauhan. Madilim ang paligid. Sumilip sina Lucifer at Kurt at inakyat ang 10 palapag. Kumakabog ang kanyang dibdib. Wala si Rosalie pero may bakas na ginamit ang lugar. Nakatumbang upuan, tali at foot wrappers. Sinipat niyang glass door. Ito ang lugar kung saan kinuhanan ng larawan si Rosalie. Nandito nga siya kanina. Pero nailipat na. Mukhang nakatunog ang kidnappers. Planadong lahat. Hindi to kidnapping dahil hindi humihingi ng pera. Ano yung kuyumang kamao? Napansin niya isang malit na sticker sa saigat ninampot ito. Pangalan ng isang restaurant. Pinuntahan nilang restaurant at tinignan ng CCTV. Nakita nilang isang babae at lalaki. Nakatago mukha ng lalaki, ngunit malinaw ang kuha ng babaeng kilalang kilala niya. Si Angela, tila mabibingis sa katahimikan si Rosalie. Nawalan siya ng mali at magisingin na sa abandonadong lugar. Hindi ang tali sa kamay at paa at plaster sa bibig ang masakit kundi yung pag-iisip sa kanyang anak na naiwan sa ospital. Hindi niya maisip kung sino may galit sa kanya para humantong siya sa ganito. Nagpupumilit siyang makawala kahit pa nagkasugat-sugat ng kanyang braso at binti. Nadinig niyang biglang bumukas ang pinto. May bakas ng liwanag siyang naaninag kahit na nakapiring. May nadinig siyang yabag papalapit. High heels. Babae ang dumating. Inalis nitong piring niya sa mata at ang plaster sa kanyang bibig. Pilit niyang dinilat ang mata na may mahigpit na sabunot na binigay sa kanya. Si Angela ang nabungaran niya. Nagtamang kanilang mga mata. Nakangiti at magandang pananamit. At may ngiting tila baliw. Kumusta ka, Rosalie? Madilim ba? Nakakatakot ba? Ani Angela. Angela, ikaw ang napadukot sa akin? Bakit? Hayop ka? Wala na kami ni Lucif. Ako nga, wala nang iba. Surpresa ba? Higit kanino man ang alam mong kaya kong pumatay para makuha ang gusto ko. Anitong nakangiti pa rin. Pakawalan mo ko dito. Nakipaghiwalay na si Lucifer at ikakasal na kayo. Lalayo kami mag-ina. Parang awa mo na. Ani ang umiiyak na. Ngunit tumawa lamang ng malakas ang babae. Ganyan nga. Magmakaawa ka. Hindi isang hampas lupang kagaya mong sisira sa mga plano ko sa buhay. Akin si Lucifer at ako ang magiging reyna sa mansyon. Hindi ko inagaw si Lucifer. Hindi niya ako mahal. Ikaw pa rin ang mahal niya. Isa ulit na malakas sa tawang nadinig niya. Naglabas ng baril si Angela. Labis ang sindak sa kanyang mga mata. Bobo! Dahil mamamatay ka na, let me tell you something. Para may baunin ka sa kabilang buhay. Lucifer loves you. Kahit kailan hindi niya ako tinignan kagaya ng pagtitig niya sa'yo. He adores you. Kaso hindi niya alam kung paano ipaparamdam sa'yo. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nagkakamali ka. Paghihiganti ang dahilan kung bakit siya lumalapit sa akin. Maniwala ka. Siya mismo nagsabi sa akin. Nakipag-break na siya kahit kailan hindi niya ako minahal. Ani Rosalie na pilit kinukumbinsi si Angela na tila isa ng baliw. Bobo ka ba? O manhid? Mahal na mahal ka niya kahit noon pa. Angela, ikaw ang mahal ni Lucifer. He never loved me. Akala lang niya ako nagligtas sa kanya kaya naging magaan ang loob niya sa akin. Hindi niya alam ikaw ang babaeng tanga na sumagip sa kanya. Angela, makinig ka. Si Lucifer mismo nakipaghiwalay. Ginawa niya yun dahil tinakot siya ni Don Martin. May 3 doktor na nagpunta sa ospital upang saktan ang anak mo sa sandaling hindi siya sumunod. Are you happy now? Natupad ng ilusyon mo na mahalin ka ni Lucifer. Pero sad to say, hindi na kayo magkikita muli. Papatay na muna kita. Kahit nabangkay mo, hindi na niya makikita. Nagsisikip ang dibdib niya sa takot at maaring sapitin sa kamay ni Angela. Maawa ka sa akin, kailangan ako ng anak ko. Sa tingin mo ba hindi ko alam na anak ni Lucifer si Zara? Huwag kang mag-alala. I will take care of her. Habang buhay ko siyang papahirapan. Tamang-tama, hindi ako magkakanak so may tagapagmana na si Lucifer. Hayop ka, pakawalan mo ko. Lalayo kami mag-ina. Ani ang nagpupumiglas, ngunit tawa ang naging tugon nito. Angela, hindi pa huli ang lahat. Pwede mong itigil to. Hayaan mo akong lumaya. Hindi ko kayo guguluhin ni Lucif. Ani ang umiiyak, halos hindi pa siya makahinga. You will die here, Rosalie. Pero wag kang mag-alala, may gustong magpaligaya sa'yo bago ka mawala sa mundong ito. Ani Angela na pumapalakpak at siyang pasok ni Cyrus. Ang lalaki muntik ng mangbaboy sa kanya noon.
Hi babe, it's been a long time. Anitong may dalang latigo na iwinasiwa sa hangin. Mas lalo siyang pumalag sa tali hanggang sa tumumba ang upuan kasama siya. Hindi niya na ininda ang tumamang ulo sa semento. Masyado ka namang na-excite. Rosalie, akong naghahatid sa'yo sa langit. Ang tagal ko hinintay nito. Ano lalaking tinaas sa mukha niya at tinahilaan ang kanyang pisngi. Umiwas siya at tinuroan ang mukha ng lalaking kinagalit nito. Gaga ka, anitong hinampas siya ng latigo sa litok ko ng 2 beses. Bahala ka na dyan, ayoko mag-iwan ka ng bakas. Ani Angela at lumakad na palayo ngunit muling bumalik at umupo. Papanoorin ko munang paghihirap mo, my dear Rosalie. Anitong nilapag ang baril sa mesa, lumapit ang lalaki tiniklas ang kanyang damit. Matagal na akong takam na takam sa kagandahan mo. Nagalis ang t-shirt at sinturon ng lalaki. Kinubabawan siya nito. Nakalas ang tali niya sa pat, sinipa ito ng malakas. Napahawak to sa pagkalalaki. Muli nitong dinampot ang latigo at akmang ihampas sa kanya nang biglang may humawak ng latigo mula sa likod. Pag mong sasaktan si Rosalie, dumating si Lucifer at nagpatutok ng isang bala sa balikat ni Cyrus. Buhay pa at sinugo si Lucifer. Bumigwas ang suntok si Cyrus. Sa pulsa pa nga si Lucifer at natumba pero kagad na nakabangon. Nagpalitan ng suntok ang dalawa, sinakal nito si Lucifer, nakangisi ang kalaban habang unti-unting naubusan ng hiningang lalaking pinakamamahal. Wala siyang magawa kung hindi ang sumigaw, pinilit niyang tumayo. Ngunit wala siyang lakas, nakapikit ng mga mata ni Lucifer. Kinakapos na ito ng hininga. Lucifer, Lucifer, tawag niya dito. Isang putok ng baril ang pumailan lang, bumagsak sa lapag si Cyrus. Binaril to ni Angela sa ulo, nawala ng malay si Lucifer. Siya nang binalingan ni Angela. Ikaw nang kasunod, tangina mo bubulira sa pangplano ko. Anitong tinutok sa kanyang baril. Tila slow motion ng mga sumunod na pangyayari, nalaki ang kanyang mata. Kasunod niyang nadinig ang sigaw ni Lucifer. Rosalie, tumakbo to ng buong bilis at sa split second. Bago tumamang bala, he throws himself in front of her. Nang walang pag-alinlangan, tumamang bala sa likod ni Lucifer, tumalsik ito pabagsak sa kanya. Napaluhod dito at duguan, mahigpit ang hawak nito sa kanya. Hindi ko hayaan na may mangyari sa'yo, hindi kita papabayaan, Rose. Kasunod ang pagdating ni Kurt na may kasamang mga pulis, dinakip ng mga to si Angela. Lucifer, tulungan mo ako, hindi ako may kagagawan, nautusan lang ako. Ani Angela nagwawala habang pinusasan ng mga pulis. Sinakay sa stretcher si Lucifer, hindi niya binitawan ang kamay nito. Nang dalahin sa ambulansya at isugot sa ospital. Rose, mahal na mahal kita. Mahinang sabi nito habang nalalapatan ng paunang lunas ng nurse. Mahal din kita, Lucifer. Lumaban ka. Huwag kami iiwan ni Zara. Ikaw ang ama ni Zara. Madamdaming wika niya. Sinabi niya na dahil nangangamba ang puso niya na baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataong ipagtapat ditong katotohanan. Walang patid ang luha niya sa pagpatak. Pinilit abutin ni Lucifer ang mukha niya. Talaga, mahal na mahal ko kayo mag-ina. Napakasaya ko. Anitong nahirapan ng huminga. May tumulong dugo mula sa bibig nito. Tuloy na itong nawalan ng malay. Agad kumilos ang nurse sa loob ng ambulansya. Lucifer, hagulol niya. Sa isang madilim na opisina, CCTV screen pinapakita ang buong pangyayari sa abandonadong gusali. Lahat mula sa pagdating ni Rosalie hanggang sa pagpasok ni Angela at Cyrus. Ang suntukan, ang putok ng baril. Uminom ng alak ang isang lalaki nakaupo sa dilim. Hindi kita ang muka, nakatalikod, tumatawa ng mahina. Sayang siya, Angela. Napakagaling sumunod sa utos pero mahina talaga kapag may puso. Tch! Anitong umiiling, pumasok ang isa pang lalaki, may hawak na report at inabot sa big boss. Sir, patay na si Cyrus. Nakakulong naman si Angela. Mukhang kakantang babaeng yun. Kill her, walang gatol nitong sabi. Si Lucifer ay critical din na nasa ospital. I want him alive. Hindi pa ako tapos sa kanya. Hindi pa tapos ang laro. Kumuha ng sigarilyo na laki sinindihan ng lighter. Nagliwanag ng bahagyang mukha nito. May ngiting tagumpay sa labi ng misteryosong lalaki.